Hello, what's up? This is the Poco X8 Pro Max, okay? So sa dalawang Poco X8, ito yata magiging favorite ko. I'm not sure, pero ito yung pinaka-promising sa akin kasi malakas ang chipset nito. Close to flagship level. Okay, anyway. Isa-isahin ko muna bago ako ma-excite ng ganito at kung ano pa masabi ko, unbox na muna natin and kilatisin natin, okay? Since wala naman nakasulat dito na specs, diretso na tayo sa unboxing. So ito na nga, buksan na natin. Oops. Yun. Okay, check naman natin itong laman ng accessories para hindi na natin balikan mamaya. Supposedly, meron siyang kasamang, of course, pang sundot ng SIM card, the SIM ejector. Okay, we have the charging cable na Type-C to Type-A, some literatures, quick start guide, and so on. The jelly case, yun, and wala na. Yung phone, ayun, may nakasulat dito ang specs, okay? So, flagship Dimensity 9500S, okay? So, this is a flagship from MediaTek chipset. So, that's flagship Dimensity 9500S. So, I'm assuming na pangmalakasan na to. Ito ang chipset na pwede nating sabihin na baka yung phone ay flagship killer. Pwede, posible, di ba? Ito pa. The battery, that's massive 8500 or 8500 milliamp hour battery. My God, parang tablet na yan. Ang milagro ng isang silicon carbon. That's why, yes. And hindi ka rin mabibitin sa charging speed na yan. 100 watts hypercharge. That's 100 watts. Okay? Screen, 6.83. So, phablet size na rin. 1.5K resolution pa at 120Hz screen refresh rate. AMOLED na rin po yan. And we have the main camera na 50 megapixel with OIS. Smooth. Okay. So, ito po ang mga kasama sa box. Kung mapapansin nyo, walang charger dito since this is a global version. Pero sabi ni Poco, yung official na Poco X8 Pro Max and X8 Pro na series na i-release sa Pilipinas ay may kasama talagang 100 watts charger. Okay? Itong nakuha ko ay global version kaya hindi siya kasama. Okay? Huwag kayo mag-alala, may charger po na kasama ang mga official Philippine release. Alright? And iiwan ko yung link doon sa video description or dito sa floating Shopee and Lazada link yung may kasamang charger na version dito. Okay? Abangan nyo na lang dito. Click nyo rito. Pag hindi nyo makita, touch nyo muna yung screen para lumabas tong nagfo-float na to. Okay? Move on na tayo sa phone. Whoops! Okay, we got the white version. Ay, ang ganda. Ang linis tingnan. This is nice. Super nice actually. Para sa ang ganda. Ngayon lang ulit ako nagka-phone na white. The last time yata is 2 years ago pa. Ayaw ko kung tama ang memory ko ha. Correct me if I'm wrong. Pero nice. Anyway, konting tour muna tayo. With OIS cam. Yes, that's a 50 megapixel sensor. Poco branding here. Dalawang camera dito. Of course, yung 50 megapixel. This one. Meron naman auxiliary lang tong second camera for depth sensing. We have sa taas a dedicated speaker. That is good. And a noise cancellation mic. So I'm assuming nandito somewhere yung infrared. Somewhere here. Saan nga ba? Saan kaya infrared dito? Parang, alam ko usually dito nalagay sa camera. Pero pansin ko rin nga pala, no? Meron tayong dual tone na LED rito. Isang yellow at isang white, which is very good. And another white, if I'm not mistaken. LED nga yan. Or yan yung infrared. I'm not really sure. Mukhang hindi siya LED eh. Nice, curious. At ngayon ko lang napansin, meron pala siyang stripe here. Meron pala siyang stripe na design here. Parang racing design, ano? Pero hindi siya agad pansinin. Dapat matamaan siya ng certain angle of light. Nice. And then of course, sa kanan dito yung volume rocker and power button. At kung papansin nyo, meron tayong antenna lines, which means aluminum talaga ito. Hindi ito plastic frame, kundi talagang aluminum. At sa kaliwa, ganun din, meron tayong antenna line. Isa lang. Sa pinakababa, we have here the main speaker, the USB Type-C port, the main microphone, and let's check sa ang kanyang SIM tray. Dual SIM po siya, nano SIM, non-expandable pa rin po. So, lalagyan na natin ng SIM card diretso para maggamit na din agad. Okay, buksan natin for the first time. Ayun. Teka, ngayon ko lang napagtanto, meron siyang red accent sa gilid ng button. Hindi siya halata agad. Pero, kita nyo yung red. May red accent siya dito sa power button. Okay, Hyper OS, of course. Setup ko muna saglit. Jump tayo.
Okay, so na-setup na natin. Ang una ko munang gagawin, initial pa naman to. Initial test is get the Antutu. Installing tayo yung Antutu mismo. Sa get apps ni Poco mismo na Play Store. Installing and here we go. Okay, meron na tayong Antutu. So, yun naman ako nang gagawin natin. And since unboxing to and first impression, I decided na maiba lang, no? After nitong Antutu na to, itong Antutu test na to, dali ko na siya agad sa labas. Itong first day na in-unbox ko siya and itetest ko na agad sa labas. Okay? Para mas realistic kaysa dito lang sa studio. Wala lang. Gusto ko, total, lalabas lang din naman ako. Isasabay ko na siya. Tetest ko na yung camera agad at saka yung pakiramdam na nyo. So, mag-install na rin ako ng mga personal apps like Facebook Messenger, so on so forth para realistic talaga na gagamitin ko siya. Okay? Balikan ko kayo pagkatapos itong Antutu test. So, ayun lang. Hindi pa siya registered kay Antutu. So, wala. Hindi natin madi-display yung Antutu score sa club. Inintay ko pa man din. Since kakatapos lang, might as well na check na rin yung temperature. 44 degrees Celsius. 44. Nasa 44 tayo. Even sa likod, ayun, mas mataas dito sa likod. Actually, may 45 ako nakita. Where is that? Wala. Fluke lang yata. 42, 42, 42, 40. Yun lang. Okay, nasa 42. So, pero nakakuha tayo kanina ng 44, nakita nyo. So, 44 degrees Celsius yung hotness niya. And konting silip lang tayo sa settings. Itong variant na to is Android 16 with 12GB RAM with 6GB na extended RAM. Pero 12GB lang bibilangin natin dyan. Up to 3.73 GHz na clock speed sa chipset. That's the MediaTek Dimensity 9500S and what else? Yung Android 16, ito naman, HyperOS 3.0 na rin. Okay, so yun po. And now, daling ko muna sa labas saglit. Ito, lalabas ako ngayon. Test na rin natin. Initial test lang naman to. Again, initial test and impression lang ito ha. Pero at least makakuha na tayo ng idea kung ano ang kaya niyang gawin out of the box agad. Okay? Samahan nyo ka. Tara! So in terms of internet, actually malakas ang internet ka ito. Nakukuha ko is around 50 to 60 Mbps. This one. And right now, pwede ko mag-TikTok kung okay dito, mag-buffer ba or something. English and Tagalog. And swipe to swipe. Actually, dahil nga sa nakita ko nga na okay yung kanyang Mbps, I'm sure mabilis naman ang loading nito. So, see that? Okay siya actually. And as for the camera, dahil nga single camera lang din siya, 50 Mbps lang yung pinaka main camera. Ang zoom nito is around 6 times pag video, up to 10 times naman pictures. So decent naman yan, papakita ko sa inyo dyan. So basically okay na rin naman. For the first impression, okay na okay siya sa camera niya, both front and back. Good, very good. And sa front nga pala, if hindi ko pa nababanggit, maximum nito recording sa front is 1080p at 60 and sa likod is 4K at 60 fps. Ngayon, kung gagamit ka ng mga effects like blur effects, tapos wide angle, kapag wide angle, lilipat lang siya sa 1080p at 30 fps. See that? Na nag-wide angle ako. Na, kung gusto mong gamitin yung 4K, kailangan normal resolution na. I mean, sa 4K 30 at least. And of course, pwede tayong mag-go as high as 4K 60. Yeah. So, okay na rin kahit paano. Now, for the first impression, okay na okay to sa akin. Hindi ko lang alam sa ngayon yung official price dito sa Pilipinas since this is a global release. So, hindi ko siya pwedeng ibangga sa hindi ko ma-predict kung ano magkano to. Pero hopefully, around 20k lang. Since this is flagship level na chipset. So, I'm expecting na flagship killer din yung makuha nitong pricing. Let's hope na ganun nga talaga. So yeah. Anyway, for the rest of the kuha shots dito, pakita ko na sa inyo dyan. Yeah. Display gaming performance, sasabihin ng diretsahan. Hey, walang bias, walang arte, tapat kung magbigay ikot man ng sagot. Pag-tech, ang usapan ay tunay. So this is the 4K at 60 fps main camera niya. You know. So hindi ko alam saan ako napadpad. This is somewhere in Los Baños or Bae.
Nakita ko lang to actually. So zoom lang natin up to 6 times zoom. Itong 4K 60 usable. 5 times niya is balik tayo sa normal na zooming. Times 2. Yung nagpaparoon ito. And then times 1. Kamusta naman yung microphone kahit na maingay yung mga sasakyan? So kami dito somewhere in Los Baños or Baye yata to. Remedios. Tara, dito na kami napadpad. Kakahanap ng ng pagtambayan, coffee, and itest yung mga gadgets na kailangan ko i-review. So yun. Kamusta yung audio and kamusta naman yung quality? Mukhang maganda quality. Well, sa langit makulimlim and ayun, may blue sa kabila. Ewan ko makikita yung blue. Konti lang ang blue eh. So hindi kita masyado kasi wala. Overbright din yung cloud. So yeah. Anyway, kamusta yung audio at quality? Para sa mga okay naman. This is 1080p at 60 FPS. So ayun, good news. Nakauwi na tayo ng bahay. It's 9 PM na, and umalis tayo dito around 12 yata. And chinarge ko siya saglit kasi nasa 50% na lang after ng Antutu test. So chinarge ko siya hanggang 70%, then umalis ako. And sayang hindi ko na ipakita sa inyo yun, but I guess you have to trust me on that na lang pag sinabi ko 70% siya. My point is, ito, video na ako na ginamit ko siya for Google Maps. The whole journey from alis dito sa bahay papuntang Bae, Los Baños, and then pabalik Google Maps, tapos naka-connect sa music, and then Bluetooth yun, and then of course ginamit pa natin for video testing and picture from 70% the whole time from 12 noon to 9:30 PM. Ang nabawas lang, that's 6% lang. 6% ginamit natin. Again, ginamit for Google Maps, ginamit for music, naka-Bluetooth, naka-connect sa kotse, naka-Bluetooth, and yun nga, nag-video recording, nag-vlog, and so on and so forth. 6% lang nabawas. That's just the first impression, okay? First impression pa lang, first test, first day out of the box pa lang na experience. This is, ang bilis din na actually ng response niya for fingerprint. Lahat. I don't know how to say this, pero initial pa lang, highly impressed na ako dito sa phone na to. This is the Poco X8 Pro Max. Abangan nyo ang detalyadong review nito, napaka-exciting. Initial verdict lang ito, hindi pa to final verdict. Initial verdict, ang ganda po ng kanyang camera. Okay, although nakukulangan na ako sa zoom kasi 6 times lang ang zoom niya sa video recording, and then 10 times sa sa pictures. And then tinest din natin siya sa yung connectivity niya for mobile data. Although iba-iba yung naging resulta, pero my point is, during my usage, nag-TikTok ako rito, nag-social media ako rito, walang buffer na nangyari. That's actually impressive. Medyo hindi ko na-expect. Medyo technically binabaan ko ng konti yung aking expectations. Why? Kasi this is mid-range. Ayoko siyang expect na mag-flagship yung performance na ipapakita niya sa akin. But it did. Flagship performance ang pinamalas niya. At least most of the features na ginamit ko sa kanya, the mobile data, the connectivity, the GPS accuracy while using the Google Maps, yung camera nga lang, nabitin nga tayo sa zoom, pero overall maganda naman yung kanyang depth, maganda yung separation ng background and foreground, good yung white balance niya, tapos video recording, may OIS din, ang solid lang, okay? Sadly yung performance hindi lang natin nakita, pero yeah, this is very impressive sa pinakita niyang initial pa lang na performance, okay? And for the last time siguro, ito na yung last bago tayo tuluyang dumiretso sa detalyadong review dun sa kabilang channel. Isang game lang para alam nyo ang i-expect sa kanyang performance since palpak yung Antutu hindi pa available. Score cannot be displayed. Hindi pa siya available yung Antutu score niya. Sayang, naghintay ako ng almost 30 minutes yata or something. Hindi pa. So, gaming na lang. Quick gaming lang, okay? Set up ko lang saglit and then papakita ko lang sa inyo para may expectations lang kayo dito sa gaming na to. And then wait nyo na lang yung detalyadong review, okay? Okay, so ito na, nakapag-install na tayo ng PUBG. PUBG na muna tayo mag-fix o mag-test. So, set natin siya sa customize. I-maximize natin to kung ano yung pinakakaya niya. Currently, we got
smooth. Kung balance, hindi na maka-unlock hanggang extreme lang. So gusto natin siya i-maximize ultra extreme para ma-unlock yung ultra extreme sa smooth tayo. Okay? And then gusto ko syempre makulay siya. So lagyan sa colorful and then apply natin. Now, let's see kung kaya niyang itaas, kano kataas yung maximum na FPS na kaya ibigay ngayon ni Poco X8 Pro Max using the Dimensity 9500S na chipset. Okay, let's go. So far, we are getting 100 plus FPS. Kita nyo naman siguro. 100 plus FPS tayo. And slowly, umakit na siya sa 120. Ayun, 120 na. Ayun na, mukhang nakakapanya na. Mukhang na-optimize na. Gusto kong pansinin yung volume. Ang lakas. I'm not sure kung, wait. Baka naka-noise cancellation ako, hindi nyo rin marinig. Pero, kahit siguro naka-noise cancellation sa lakas nito. Ang lakas. Actually, lakas ng kanyang speaker. Real dual speaker. Kahit takpang ko to, ang lakas pa rin dito. Ayun, rinig ko talaga dito siya nalabas. So, totoo siyang dual speaker and mukhang balance din yung kanyang sound. And so, of course, ilalagay lang natin siguro sa yan, 90% lang yung volume, medyo malakas. Yung may 200% pala yun pag sinagad ko is 200 eh, oh. 400% pa nga. Okay, 200 100%. So, okay, so ganun palang counting niya, 200 and then 400%. See that? So lagay lang natin sa 200%. And let's go. Huwag niyo napansinin yung pagiging incompetent ko sa sa paglalaro. Hindi ako magaling maglaro. Gusto ko lang makita kung stable siya dyan sa 120 FPS or kung hindi man stable, ano yung pinakamababa na kaya niyang ano yung yung 115. Nakakita tayo ng 115 so far. 115 to 120 FPS ang nakikita nating FPS niya. Again, ultra extreme po ito na FPS settings at smooth na graphics lang. At sinet din natin sa colorful na display. At may kasabay pala ako doon. Run for your lives! Sana wala pang nauna doon. Otherwise, I'm so dead. But anyway, of course, siguro monitor na rin natin. Nandito na rin naman tayo. Monitor na rin natin yung init. Nag-start tayo around 35 degrees Celsius ang baba nito. Mukhang maganda rin ang thermal niya. Please, I need a gun. I'm gonna need a gun. Again, huwag nyo napansinin yung hindi ako magaling. Tingnan nyo lang yung FPS. Focus tayo sa FPS. And currently, 115 to 120 FPS po ang nakukuha natin so far. Again, ang settings dito ay smooth and ultra extreme. Okay? The temperature, makita tayo sa, wala pa, 35 pa rin degrees Celsius. That's nice. 15 minutes. We are at 36 pa rin, fairness. And room temperature ay 29 to 30. 29 degrees Celsius. So far, okay po. And stable pa rin siya. I think nasa 115 to 120 FPS pa rin yung average niya dito sa PUBG Mobile. So, if you are looking for PUBG Mobile or Call of Duty Mobile na smartphone, you will get here na 120 FPS solid, or at least 115 to 120 FPS. So far stable siya and hindi rin siya nag-overheat. That's a good sign.
Excel. Good, hindi no, naka 35 minutes tayo and temperature bumaba pa nga 35. And room temperature stay tayo sa 29 to 30 degrees Celsius. Nice. So I'd say stable po siya. Tama na nga. Very good sa gaming so far. PUBG Mobile pa lang yan. 115 to 120 FPS. Hindi na naman tayo bumaba pa doon. And yeah, very good po yung kanyang performance. I'd say, kakagigil. And the temperature, nakita nyo, naglaro lang tayo sa 35 to 36 degrees Celsius at room temperature of 30 degrees Celsius. Okay na ako doon. So, initial verdict for the performance, bigyan ko ito ng 9 out of 10. Woo! Nice. And then sa battery naman, since ginamit ko siya from 12 noon hanggang 9 p.m., 6% lang ang nabawas, even better. Despite na ginamit ko siya sa video recording and picture taking, and of course Gmaps, the whole na bumiyahe kami from 12 noon to 9 p.m. and then what else, Gmaps, music pa, Bluetooth, lahat yun pinare-recall ko lang sa inyo kasi baka sabihin nyo bakit 9 out of 10 overall. So initial pa lang po yan, abangan nyo yung full review, yung detalyadong review kung saan bubusisiin pa natin yung iba pang mga features niya, syempre na importante rin, isa-isa yon. Okay, so ganun lang. This is again Poco X8 Pro Max. Ewan ko lang kung hindi pa kayo ma-impress yan. Solid, ang ganda. Kung nagustuhan nyo yung ganitong video, please consider subscribe, like, and share, or if ever available na to sa market, again, dito sa floating tag ng Shopee and Lazada para makakuha kayo ng mga discounts. Usually may mga magagandang discounts dyan. Please do consider na dyan nyo i-click or pag bibili kayo dyan na kayo mag-click. Okay? Check nyo na ngayon. Actually, mabilis magkaubusan pag ganito kagandang smartphone. I'll talk to you again soon. Totoo, text simplified, di ka na maguguluhan bro. Basta smartphone, kami ang bahala. Kahit budget o